kultura ng agriculture. So mula po sa 2095, pagkakasalukuyan, pagkatuloy ng January 2027, ito po ay magiging 780 sa non-agriculture, sa agriculture at sa service retail establishment naman, manufacturing na merong less than 10 employees, ito po from 658 sa pagkasalukuyan, ako magiging 748 pesos. Pero ayon sa ilang labor group, hindi raw po ito sapat. Dahil yun nga, nabanggit nyo na rin, taas ang bilihin, kuryente, at iba pa. Paano po natin ito mababalanse, Secretary? Alam niyo po, mahirap talagang sabihin na sapat dahil tumataas lagi, lumulubo. Kagaya po na naman namin itong interview bago tayo mag-live, nagpapasalamat naman po maraming mga manggagawa. At ito tumama din sa balita ngayon na narating ng Pilipinas ang upper middle income class status sa report ng World Bank. At isa sa mga kinonsidera dito yung sweldo na binibigay natin ng ating bansa, minimum wage. So siguro makakatulong ito sa mga darating na survey pa ng World Bank. Pero hindi nyo higay na ako ating kontinulan, hindi lang po yung minimum wage na dagdag na 85 pesos ang dapat i-consider ng ating mga kababayan. Pagtataas po tayo ng sweldo sa mga minimum wage na halimbawa po ngayon, ang pagkasalukuyan ay making kanila ay 18,127 sa tatrabaho ng ating araw. Security guard. Halimbawa po, pagdating po ng July 19, ito po ay magiging 19,692. Pagdating po ng January 2027, ito po ay magiging 20,345. Dahil hindi na po yan. Tataas din po yung inyong overtime pay. Tataas din po yung night shift differential. Tataas din po yung ibang yung beneficio. Halimbawa po nagsa-holiday, twice po yun. So, doble po yun. Tataas din po yung training coverage ng SSS at marami pang iba. So, may mga reported po ito sa ilang beneficio na hindi nakalagay po doon sa wage order na mararamdaman po at makakatulong po sa ating manggagawa dito po sa Metro Manila. Opo. Sabi po ng Labor Foundation sa kanilang datos, mula panahon po ng halos 500 piso ang minimum wage at kung ikumpara sa 1989, bumagsak daw ang ating parang purchasing power ng 20% sa hektarya. Maaabutin pa natin ito sa pag-usap. Siguro po, incrementally, madadagdag na kaunti, makaramdam na kaunti. Iba naman po yung methodology, yung proposition ng methodology ng sa research foundation. Pero sa akin po, realize po ito sa ayon po sa umiral na NWDC advisory kung saan merong mga struktura na ginagawa, sinusunod na modeling din at kinonsider din po ang ating existing economic conditions. Kahapon na po, nag-iwan ng 37th anniversary itong National Rules and Productivity Commission. Tapos pinasalamatan po sila. 37 years na po nilang ginagawa itong pag-adjust ng minimum wage. At siguro po, magapansin kita sa klaw lahat, ito po magdudulot sa lalong pagsulong at pagpatibay ng collective bargaining agreement. Yung pag-usap ng labor groups at ng management na paano mag-adjust na sila lang po sinusulong din sa batas. Meron ba dapat ipangamal yung maliliit na negosyo sa announcement na ito? Alam niyo po, meron po tayo mga exemption yung pong mga lalo na yung napapaloob sa barangay micro enterprises. Ako po ay digitalization ng 3 million and below at meron po kayo kayado ng magiging mapababa. Ay, for example, pero dapat po ito ng nyo yung kanilang PhilHealth, yung pag-ibig, yung SSS. So, meron po exception naman po dyan. Ngayon, ito po yung NCR. Paano naman daw po, sana all daw, sabi ng mga nasa probinsya. Ako, ganito po yan kasi ang hindi naunawaan ng iba, iba't ibang rehiyon, iba't iba rin po yung date ng consultations. Ang consultation po ng NCR nangyari po 3 araw bago po ako manumpa sa Tony noong May 22 sa labor. Sa May 26 nung araw naman ng panunumpa ko sa employer, nagkaroon ng public hearing noong Hunyo dito po sa Rose Boulevard. So ganun din po mangyayari sa iba't ibang region, sa Region 3, sa Angeles, din po sa Region 2, sa Region 4A, at ganun din po sa isang malaking region, yung Region 7, ito po yung Cebu, at sa lahat po sa buong Pilipinas. Hindi lang po ito sabay-sabay, iba't ibang petsa po ito. Paano po yung hindi maituturing na micro-business pero hindi rin din kalakihan yung negosyo, Secretary? Siguro po yung nasa informal economy, ang gusto po natin mangyari dyan, makakawid po sila
doon sa makatawid sila doon sa formal economy kung saan merong mga proteksyon na naibibigay po yung pag-ibig, yung SSS, yung PILAT. Kagaya po, maliwanag po dito, yung pag nakaregister ka sa SSS, meron ka makakuha Employees Compensation Commission financial assistance. Kagaya po yung mangyari po sa Malangit Lawa, doon po sa Angeles building collapse. So, ibigiya po ng dole kung paano makatawid doon. At meron po tayong mga training na binibigay sa pamamagitan din ng TESDA para maitaas yung antas ng skills ng ating mga manggagawa nandun sa mga maliliit. So, yun po ay merong guidelines kung paano sila makakatawid papunta po sa formal economy sector. Mensahe na lang po sa ating mga manggagawang Pilipino, Secretary. Ay, sana po maunawaan nyo na yung ating pong ginawa ngayon ay hindi lamang dahil sa prevailing economic conditions, kundi ito po ay pagkilala, kasipag at ambag ng bawat manggagawang Pilipino nais po natin isulong lagi ang isang makatarungan, napapanahon at balansing patakaran. Nagpapasalamat din po ako sa pasensya, sa konsiderasyon ng ating mga employers group na naunawaan po itong wage hike na makakatulong din sa productivity ng kanilang mga magagawa at in the long run po para sa production at ng kanilang mga kumpanya. Sa ating po mga manggagawa, sana po maunawaan ito at patuloy po natin isulong ang isang industrial peace, hindi lang po sa Metro Manila, kundi sa buong Pilipinas. God bless po. Maraming salamat, Donny Secretary Francis Tolentino. Ingat po. Magbabalik po ang unang hirit. Crispy Burger! Crispy sarap! CDO Ulam and Crispy Burger. Resto style burger at home. #1 burger patty ko. Sa laro, hindi talaga may iwasang mapawisan at maputikan. Pero sige lang, may New Breed Liquid with A-Power Technology. Nagtatanggal ng nanood naman siya na walang kusot. May long-lasting fragrance pa. New Breed Liquid. New Sunsilk. With amino silk complex that penetrates each strand for up to 200% smoother hair. That sways like silk. Sways with Sunsilk. Nino Jr. For toddlers 1-year-old, 3 years old, and up to 3 years old with probiotics and DHA. Nino Jr. Also available in good packs. The use of no supplements is only the upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. Buti may time ka, teacher. Ang ganda. Naku, makukulong ito. Makulit ka. Iwas ulit ang labas si teacher dahil Ako, nurulog pa mo. Ito, sumuko. Quality, tumatagal. Sulit. Nagtipid pala sa Darlington. sa school, Darlington din ang gamit namin ng ate ko. Nice! Gamitin sa match sa Wow PD. Ito na rin ang forever ko. Have nerve pain coming? Try the most doctor-prescribed Neurobi. It's 4 times B12 versus a generic. Helps repair nerves, so symptoms don't bother you again. Neurobi. At wala ako sa'yo! Umaga pa lang, amoy pawis ka na. Mag-tide na! Sa iba, tinatakpan lang kasi ng bango ang hindi pa talaga nalilinis. Tide, tagos ang linis. Tide, tagos linis. Kaya true bango. May process na! Sakit at panglaki ng lalamunan? Road stress na yan! Mag-doctor prescribed Camilosan. Clinically proven for calming, soothing relief from everyday throat stress. Kaya kalmado ang lalamunan. Throat stress, kalma lang. With Camilosan. Sa update po muna tayo ulit sa nangyayaring kilos protesta ng Iglesia ni Cristo at iba pang grupo. Inilipat po yan ngayong araw sa Liwasang Bonifacio. At yan po, nakikita po natin na unti-unti na po naiipon ang mga rallyista po dyan sa Liwasang Bonifacio
Ang marami po sa kanila ay dyan na po nagpalipas na magdamag sa liwasang Bonifacio, no? At sa umpisa po ay sa EDSA People Power Monument po, karamihan ang mga release na nagsagawa ng kanilang kilos protesta. Pero dahil hindi na po na-extend ang kanilang permit sa araw kong ito, ay dyan na po sa liwasang Bonifacio sa Manila sila nagsasagawa ng kanilang pagpoprotesta. Suspendido na po ang pasok sa lungsod sa lahat ng angkas, pagpupok at pribadong eskwelahan sa Manila kasi sa anunsyo ng Manila Mayor is over. At ngayon naman po silipin natin ang lagay ng trapiko as of 6:45 in the morning. Heto po ang lagay ng trapiko sa may EDSA White Plains. Nakikita po natin yung sa kanang bahagi po na inyong mga screen ay pa-northbound po yan, papuntang Cubao at gayon din po papuntang Monumento, habang yung sa kanang bahagi po ay kaliwang bahagi po na yung mga screen ay pasabang po yan papuntang Makati. Magkabilang lanes po, nagkakaroon na po ng volume ng mga sasakyan pero tuloy-tuloy pa rin naman ang usad ng mga ito. Silipin naman natin sa Commonwealth Avenue. Yan po ang sitwasyon. Yung sa kanang bahagi po na yung mga screen ay papunta po yan ng alright. Yan po ay sa Commonwealth Avenue. At makikita po natin na magkabilang lanes po ay pareho tuloy-tuloy ang daloy ng mga sasakyan bagamat nagkakaroon na po ng build-up o makapal na po ang volume ng sasakyan dahil rush hour. Nanatili lamang pong nakatutok sa unang hirit para sa latest traffic update. Ang giling-giling ko, parang sa'yo. Ang giling-giling ko, parang sa'yo. Ang giling-giling ko, parang sa'yo. Ang giling-giling ko, Ate, kapag narinig ang kantang niya, magpapakulala talaga. Lahat nga po ng netizens at celebrities na pagiling na sa trending dance challenge ngayon na Ulala Baby Dance Crazy. wow, catchy Brusa. Oh my God, tayo yun. Ang bilang nakakalaw mo sa dyan, diba? Wow, at ang kumanta nga po ng hit song na yan, live na live natin mga kasama. I-ready nila ang mga bewang sa paggiling. Oh yes, dahil para lang sa inyo, nandito na sa unang hirit ang It's Showtime Girl Group Live!